Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Narito na nga ang ating mga karagdagan pang-aabangan sa abot kamay na pangarap. Ipinagtataka nga dito nila Lynette at Annalyn kung nasaan nga ba itong siyang Susan at itong si Josa. At ang sagot naman ni Michael sa kanila na pinuntahan daw di umano ni Chang Susan at Josa itong si Carlos Benitez. At nagtanong muli itong si Lynette na kung bakit may nangyari ba daw dito kay Carlos, at yun naman ay hindi nga masagot-sagot ni Michael ang katanungan dito ni Lynette, kaya nagpasya nga ito. Napuntahan na lamang at umuwi itong si Lynette at isinama niya itong si Annalyn. Samantala, hindi naman nakaligtas itong si Carlos sa kanyang ginawa kay Irene. At tila nagdududa nga itong si Chang Susan at Josa, at hindi naman mapakali itong si Josa dahil sa hindi sinagot ni Carlos Benitez nang tanungin ito ni Chang Susan na kung ano nga ba ang nangyari dito sa kanyang pamamahay. Bakit nadatnan nga nila itong may mga basag-basag na flower vase at tila may nasaktan itong si Carlos. At dito naman na napansin ni Josa na may kakaiba, at dito nga nagpasya itong si Josa na kuna ng tubig itong si Carlos, at dito niya nakita itong si Irene na nakabulagta nga doon sa may kusina dahil tinago nga ito ni Carlos Benitez nang paparating na nga itong si Chang Susan at itong si Josa, kaya wala nang magawa itong si Carlos. At dito naman na tila kinabahan si Chang Susan upang sabihin nga dito kay Lynette at kay Annalyn na parang may kakaibang nangyari kay Carlos. At yun nga dahil sa tindi na ng galit ni Carlos at sa takot niyang malaman ni Lynette na baka malaman nito na kung ano ang ginawa niya dito kay Irene, kaya mas maiging pati na rin itong sila Chang Susan at Josa ay mapapahamak na rin sa kanyang gagawin. At dito naman na nagmamakaawa itong si Chang Susan kay Carlos na wag daw silang saktan ni Josa dahil mawawala ng magmamahal dito kay Lynette at Annalyn. At wala amang kaalam-alam si Carlos sa mga pangyayari doon sa city jail kung saan ay nagkaroon ng hostage taker dahil sa nangyari nga sa kanila ni Irene na masyado nga silang nagkakagulo dito sa bahay ni Carlos dahil sa ginawa ni Irene na kinuna ng video itong si Carlos. Kaya yun nga, tumitindi ang galit nito at hanggang sa umabot na nagkakasakitan nga ang dalawa, at sa hindi inaasahan ay talaga namang nasaktan ni Carlos Benitez itong si Irene at hindi pa nga ito nagigising. At hindi rin natin tukoy kung ito ay buhay pa nga ba o hindi na, dahil may nakapa nga itong si Carlos Benitez na dugo dito sa ulo ni Irene. Samantala, tila hinahangaan naman nila ngayon itong si Moira dahil nagpaka-hero nga daw ito dahil sa pagtulong ni Moira sa SWAT team kung saan dadaan at pasukin itong city jail. At dito nga na pinapadapa ng mga pulis itong sila Madam Lotus at ng kanyang mga kasamahan dahil na-rescue na nga daw sila. At dito naman na mingi ng tawad itong si Lotus kina Lynette at Annalyn at RJ at Zoe dahil hindi naman daw niya ito ginusto na mangyari ang mga ganon. Napipilitan lamang siya sa kagustuhan na makita at makausap man lang niya itong kanyang anak bago nga ito ooperahan. At ngayon na kumpirma na nga ni Lotus na tagumpay nga ang operasyon at nagpapagaling na nga itong si Carla at nangako ito sa kanya na dadalawin nga daw itong si Lotus kapag siya ay nakarecover na. Yan nga ang ating pagkatutukan maya-maya ng konti sa abot kamay na pangarap.